Salamat sa pagpili sa video na ito. Kabanata 8, Standing Steadfast. Pagkagaling ng Japan, agad na inasikaso ni Yenny ang kanyang comics coffee. Nilinis niya ito at muling isinaayos. Ngunit hindi na ito kagaya noong pasimula nito. Unti-unti ay nawawala ang mga customers na pumupunta sa kanyang shop. Ang dating buhay na buhay at masayang mga ngiti ay unti-unting naglalaho. May mga araw na halos wala talagang pumapasok na customer sa shop kaya't unti-unti ay naging malungkutin si Yenny. Sinubukan niyang mag-isip ng ibang plano at dagdag na menu ngunit sadyang wala ng mga customers na dumarating sa kanyang shop. Dumating ang pagkalugi nito na kinailangan niya na itong isara pansamantala. Ang lahat sa kanyang shop ay gawa ng kanyang malikhaing kamay. Gusto sana niya itong may share sa maraming tao ngunit mukhang hanggang doon na lang ito. Lumipas ang mga linggo at nagkaroon din ng suliranin sa kanyang trabaho. Isang kabiguan na naman ito na dumating kay Yenny na lalong nagdulot sa kanya ng kalungkutan. Patuloy pa rin siyang nagtutungo sa dakilang bato at doon iniluluha ang lahat ng hindi magagandang nangyayari sa kanyang buhay. Sinubukan niyang libangin din ang sarili sa pamamagitan ng pag-enjoy sa kanyang mga natirang produkto. Sinubukan niyang maglibang sa pamamagitan ng paggamit ng social media at mga games sa kanyang cellphone. Ngunit maging ang mga ito ay hindi nakapag-alis ng kanyang kalungkutan. Dumating kay Yenny ang pagkakasakit. Ilang araw din siyang pinahinto nito dahil hamina ang kanyang katawan. Nang makabangon siya sa sakit ay dumating naman ang sunod-sunod na mga bagyo. Lalong nagdulot ng malaking kalungkutan at kabiguan ang pagdating ng mga bagyong iyon dahil halos nasira nito ang kanyang itinayong coffee shop. Halos sumuko na si Yenny. Nagtanong siya kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon sa kabila ng pagsisikap niyang maging mabuti. Tumangis siya sa dakilang bato. Patuloy pa rin siya sa kanyang tungkulin sa espiritual na mundo. Ngunit ang higit niyang ikinabahala ay ang paghina ng kanyang lakas sa pakikipagdigma sa mga halimaw. Kung dati ay mabilis lang niyang natatalo ang mga monsters, ngayon ay hirap na siyang talunin ang mga ito at nasusugatan pa siya ng mga ito. Mapurol na ang espada mo, wala nang kwenta yan, wala ka nang magagawa laban sa amin. Panunuyan ng kanyang mga kalabang halimaw. Yenny, ano bang ginagawa mo? Para yan lang, mahihinang halimaw lang ang mga yan, hindi mo pa matalo. Pang-uusig naman ng isang kasama niyang spiritual warrior. Matapos ang laban ay pumunta siya sa batis upang hugasan ang kanyang espada. Ano ang nangyayari sa akin, hindi ako dapat ganito. Ayoko ng ganito. Umiiyak na sabi ni Yenny sa sarili habang hinuhugasan ang kanyang espada. Samantala, nilapitan siya ang isang malaking halimaw na tinutuya siya. Hanggang dyan ka na lang. Itapon mo na yung espada mo. Wala nang kwenta iyan, sabi ng halimaw. Dumilim ang buong paligid ni Yenny. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Ang lahat ng kanyang plano ay nabibigo at kahit saan siya bumaling ay puro suliranin ang nasa paligid. Yenny, halika dito. Moga na ang batong tinutungtungan mo, ilang saglit na lang at lulubog ka na dyan. Tara dito, maglibang ka muna. Meron ditong iba't ibang pwede mong pagkalibangan para makalimutan mo ang problema mo. Wala ka nang magagawa sa sitwasyon mo pero dito tiyak magiging masaya ka kahit sandali lang. Yenny, huwag mo siyang pakinggan. Ang kailangan mo ngayon ay pagmamahal. Si Kanichi ang kailangan mo, nagsimula lahat ng ito nang iwan mo siya. Tiyak na hinihintay ka pa rin niya. Isang tawag mo lang sa kanya ay malulutas na lahat ng problema mo. Yenny, wag mo sila pakinggan. Manatili ka lang sa kinaroroonan mo. Diyan ka lang, wag ka muna gumalaw. Palipasin mo muna ang panahon. Kayang-kaya na ng ibang warriors ang pakikipaglaban, mauunawaan nila kung hindi ka muna makakatulong sa kanila. Magpahinga ka muna. Wala sa inyong lahat ang kailangan ko. Sinikap ko kayong iwasan lahat. Hindi ako babaling sa inyo kahit sa sitwasyon ko ngayon. Meron pang next step. Hindi ako pwedeng huminto. Ayoko sa kadilimang ito. Narito lang iyon, kailangan kong hanapin iyon. Paninindigan ni Yenny. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na guardian spirit. Yenny, humakbang ka lang pasulong. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag kang uurong, huwag kang hihinto. Magtiwala ka. Ihakbang mo lang ang paa mo, hindi kita pababayaang mahulog sa itim na tubig na iyan. Magpatuloy ka sa mabuti mong ginagawa, tutulungan kita, huwag kang matakot. Nang marinig ni Yenny ang mga salitang iyon ay nabuhayan siya ng loob.
Kahit hindi niya nakikita ang next step, nilakasan niya ang kanyang loob at humakbang siya pasulong ng may buong pagtitiwala sa sinabi ng Guardian Spirit. Hindi ako mauubusan ng next step, so I will keep moving forward. Hangang hinuhugasan ni Yenny ang kanyang espada ay nasugatan siya nito. Lalo siyang tinuyan ng halimaw. Hahaha, tingnan mo, pati ikaw ay tinatraidor ng sarili mong espada. Siya na nga itong niliinisan mo ay siya pang mananakit sa iyo. Itapon mo na yan. O kaya ay saksakin mo na lang ang sarili mo para matapos na ang paghihirap mo. Kawawa at kahiyahiya na ang itsura mo. Hindi ka nabagay dyan. Hahaha, hanggal kang halimaw ka. Hindi mo alam ang kahulugan nito. Nasugatan ako sa espada ko dahil matalas na ito ngayon. Kaya humanda ka na. Tatapusin na kita. Kailanman, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Agad na napuksa ang mapanuyang halimaw. Matapos mapuksa ang halimaw, ay agad nagpasalamat si Yenny sa dakilang bato. Nagbalik tanaw si Yenny sa mga nagdaang pangyayari sa kanyang buhay. At nagmuni-muni at tinitingnan ang mga aral na dapat niyang matutunan sa mga pangyayaring iyon. Kinabukasan ay maagang bumangon si Yenny. Tuloy lang ang buhay. Palaging mayroong next step. I just need to keep moving forward. Kailangan kong palakasin ang aking katawan. Madami pa akong kailangan gawin. Hindi ako hihintol dito. Habang nagja-jogging si Yenny, ay nakita siya ng isang dati niyang suki sa kanyang shop. Nag-offer ito sa kanya ng isang magandang oportunidad. Habang siya ay nagpapahinga sa pagtakbo, tumunog ang kanyang cellphone. Isa na namang magandang balita ang hatid nito. Samantala habang naglalakad si Yenny patungo sa kanyang next step, napansin niyang sinusundan na naman siya ng mga tao. The Nothing, Trying Hard, Coffee Cat, at na-corner siya ng mga ito. Naramdaman niyang may isang tao sa kanyang likuran. A rockstar. So hindi pala ako ang hinahabol nila. Binulungan siya nito. Yenny, may Starbucks doon sa kanto. Pumunta ka doon. Hihintayin kita doon. Nagtaka si Yenny. Sino ba ito? Kilala niya ako. Ang gwapo niya. Para siyang totoong rockstar. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood.